Alam nyo ba na ang pinakamataas na level ng pag-ibig ay hindi I love you, kundi I love me. Yun ay ang pagmamahal sa ating sarili. Paano nga naman magmamahal ng iba kung ang sarili mo mismo abay scene zone lang? Kaya itong mga ate girl na nakilala namin, imbis na mga boy-fi ang unahin, this time, sila muna daw ang bida. Dapat fresh at maganda. Siyempre, hindi yan basta-basta. May fairy godmother sila, beauty coach na life advisor pa. Kilalanin ang heart savior ng mga girls, si Ruth alias Doktora Love. Sana all, hindi po siya bukonera o kontesera, lalong hindi rin model o artista. Siya po'y isang doktora na kayang magpaganda ng iba. Kita naman sa kanyang sarili, hindi ba? Sa kanyang flawless na kutis at mukhang makinis, marami ang napapaisip. Lalo na sa kanyang munting kaharian na tila siya ay napapaligiran ng karangyaan. How to be you, doktora? Pero ang higit na pinapangarap ng mga Eva ang makuha at magaya ang kanyang itsura. Sa mundo kasi ng kagandahan, si Doktora Ruth Lynn Salvosa o si Doktora Ruth ay isang eksperto na marami nang napatunayan. Kailan nagsimula yung pangarap mo? Kasi sabi mo, ikaw rin mismo nakaranas dati ng rejection. Dati po, parang feeling ko hindi ako ganun ka-confident sa sarili ko. Pag tinitignan ko yung salamin, parang may kulang. So naisip ko po na kailangan kong i-improve yung sarili ko para maging masaya ko. Pwedeng panglabas, pero magiging equivalent po yun sa pagpapaganda ng kalooban ko or magiging mas masaya ko. So ikaw mismo, parang nire-reject mo yung sarili mo. Nung time po kasi na yun, binibigyan kong importansya yung validation ng ibang tao. So dahil sa mga sinasabi nila or parang feeling ko din, siguro nga sa sarili ko po, hindi ako sapat or may kulang sa akin, naghahanap ako ng may improve para sa sarili ko. Pero sa kanyang larangang kinabibilangan, naging takbuhan na rin siya ng mga babaeng nasaktan, nawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kaya ang doktora sa pagpapaganda na kilala na rin bilang si Doktora Love. Yun nga lang, hindi alam ng kanyang mga pasyente na tulad nila ay napabilang din si Doktora Ruth sa listahan ng mga babaeng luhaan. Siya rin pala nagkaroon ng pusong sugatan. Nangyari ito sa kanyang unang pag-ibig. Nagluksa ang kanyang puso sa loob ng 365 days o isang taon. Napabayaan niya ang kanyang sariling itsura at maging ang kalusugan niya dahil sa matinding kalungkutan. Ang sakit pala pag napagdaanan mo yung pagiging broken-hearted. So, nung time po na yon, galing ako sa isang long-term relationship. And after po namin maghiwalay, parang na-realize ko, meron agad siya. So, parang akala ko po, hahabulin niya ako, o parang dati akala ko, bibigyan niya ako ng pagkakataon na maging kami ulit. Pero hindi po umabot sa ganon. So, parang... At yung ipinalit niya sa'yo, matangos ang ilong? Hindi din. Pinili niya ang matalinong paraan ng paghihiganti. Hindi para siraan ng kanyang ex, kundi para palabasin ang best version ng kanyang sarili. Paano mo naisip na, kailangan maghiganti ako sa pagpapaganda? Ang naisip ko po noon, kailangan ko munang bunuin yung sarili ko. Kailangan ko munang kompletuhin yung sarili ko para po maibigay ko siya sa ibang tao. So ngayon nasa doctor, what I give to my patients, tingin ko meron na ako. Kasi na-feel ko na maganda na ako or na-improve ko na yung sarili ko, I can share it to my patients as well. Pero huminto ka yata panandalian dahil dyan sa heartbreak mo? Parang napaisip po ako kung itutuloy ko ba siya or hindi, magpapahinga ba muna ako or hindi. Kasi masakit Yung hindi ka makatulog, hindi ka makapag-focus, o gabi-gabi akong umiiyak. Tinatanong ko anong kulang sa akin. So, para ma-recover mo yung iyong pusong sugatan, nag-aral ka? Nag-aral po ako ng ENT, pero nag-aral pa po ako ulit para sa plastic surgery. Nang makatapos sa kanyang kurso, ginamit niya ang buong kaalaman sa aesthetic medicine para simulan ang kanyang self-transformation.
Pinaghusayan ng angking kakayahan hanggang si Dr. Ruth naging prominenteng ENT specialist, maging sa reconstructive at facial plastic surgeon sa Pilipinas. Nang maipatayo ang sariling klinikang ito, nabansagan siyang nose fairy. I tell my patients, if you want to have a drastic change, ang goal ko pa din is natural looking, yung magiging result. Dahil sa husay niya sa rhinoplasty o pagpapaganda ng ilong. Kabilang rin si Dr. Ruth sa 100 kababaihan na kinikilala ang kontribusyon sa larangan ng facial plastic surgery. Siyempre, yung success ng clinic, hindi siya mangyayari kung wala yung mga other doctors or team of doctors na meron kami sa clinic. So, we have for the skin, a dermatologist. Meron din kami plastic surgeon doing mga liposuction or breast aug. So, ako kasi ang focus ko is the face. So, as an ENT, yun talaga yung pinaka-forte ko na gawin. Hindi lang din mukha ang kanyang napapag-glow up dahil higit ang positibong pananaw ng isang tao sa buhay. Ang dating may pusong sugatan na kolehyala, ngayon ganap ng doktora na simbolo pa ng women empowerment. Hi guys! So something came in the mail yesterday from... Skin na rin ako. Good night. Isa sa natulungan ni Dr. Love ay ang social media influencer na si Rovin Marinela Mizusem. Aminado si Rov, nag-upside down talaga ang kanyang buhay pag-ibig noon, dahilan para maapektuhan ang kanyang pisikal na itsura. Lahat ng kanyang karanasan, bukas na libro sa publiko. I was looking for the love po kasi. I was looking for the feeling na may magmamahal sa akin. Marami ang nakarelate at nakisimpatya kay Rov, lalo na sa pagiging sawi sa pag-ibig. Ang nobyo niyang sweet sa simula, kalaunan natikman niya ang unang suntok sa mukha. Oh, tignan mo nga itsura mo, humarap ka sa salamin. May nabago ba sa itsura mo? Di ba wala? Makeup ka ng makeup. Tignan mo sa salamin. Oh. Ano? Lalaban ka? Ha? Ano? Lalaban ka ha? Ha? It was very traumatic po in my case. Grabe ko yung pag-manipulate niyo sa akin. Feeling ko wala akong control over sa sarili kong buhay. Sa mental abuse, mga binabato niyang salita sa akin, yung mga pagbumura, mahina daw ako, na hindi ako makaintindi. Ha? Ano? Ano? Ha? Ha? Ano? Ha? Hindi ko po talaga kayang lumaban eh. Opo. Sorry. Opo, medyo mabigat ako kasi. Araw at gabi, pareho lang kay Rov, walang pinagbago ang oras ng kanyang takot at depresyon. Para daw siyang laruan na pwedeng itapon at pulutin hanggat hindi nasasapol ang kasiyahan ng kanyang karelasyon. Kay Stitch This, ano yung pinakamadramang ginawa niyo nung broken-hearted kayo? Okay, simulan ko na. Ako, yung nangyari sa akin, sa sobrang broken-hearted ko, sobrang tulala ako. Naglalakad ako sa daan habang umiiyak. Alang-alang sa 2 anak, nagpakamartir si Rovin sa malaimpyernong relasyon. Nakalimutan na nga raw niya kung kailan siya huling ngumiti ng totoo at tratuhin bilang tao. Matagal niyang itinago ang kalbaryong nararanasan. Walang kaalam-alam ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Pero isang araw, nang makita niya ang sarili sa salamin, nagdesisyon talaga siyang tama na. Kailangan na niyang lumaban at maging matapang. Natatakot ako magsabi sa ibang tao. Parang lahat po kinimkim ko sa sarili ko na ayokong may ibang tao makaalam. Ever since naman po na nag-start ko yung abuse, doon ko na po inisip na kailangan kong maging strong for them. Nung after ko po manganak sa pangalawa, ng time ko yung dalawa trabaho ko. Nagtatrabaho po ako sa Sun Life noon or sa
Ford, pag may meeting ako, nakikiusap ako sa boss ko kung pwede kong dalhin yung babies ko. Ang isip ko, ayoko na lumaki sila na broken yung family, na hindi nila makilala yung dad nila or hindi nila makasama. Mahirap po, especially on my part, kasi kailangan kong lunukin lahat. Pero, mahirap din, hindi ko po alam na madali rin palang umalis. Na kaya palang umalis, na kaya palang ako lang. Bawal mapagod, bawal sumuko. Kahit na bakas noon sa kanyang muka ang hirap. Bilang single mom, ang kanyang 3 mga anak ang inspirasyon niya para ipagpatuloy ang buhay. Sa pagiging ina, naging masaya siya, pero parang may kulang daw talaga. Kaligayahan sa sarili ang hinahanap niya. Nag-ipon si Rov ng pera para sa isang operasyon sa ilong. So, si Rob, ano ang problema? Nakwento pa niya sa'yo kung paano nalugmok yung kanyang self-esteem? Si Rob, ang trabaho niya more of makeup or content creation, lumalabas siya sa mga TV or sa in front of the camera. So kapag nakikita niyo po yung sarili niya at tingin niya hindi siya maganda, tapos ganun pa po yung pinagdaanan niya before, talagang medyo bumababa yung self-confidence. Hindi ako magpapaganda ng ilong, hindi ako magpapaganda ng katawan para sa lalaki. Gagawin ko yun for myself kasi gusto kong mapaganda yung sarili ko. Gusto kong maging confident sa sarili kong katawan. Before, feeling ko parang yung nose ko tabingi, naiilang ako lagi. Pero ngayon, overconfident na ako. Ginabidyohan ako, masaya-saya ako na kasi proportional, diretso na ulit yung nose ko. At nagbago bigla ang buhay ni Rob. Ang sinasabi niya sa akin, Doc, mas marami akong trabaho, mas marami nang nakaka-appreciate sa akin. And ngayon kasi ito yung self-love era ni Rob. As in, nag-exercise siya, mas inaalagaan niya yung mga anak niya. And she do it very happy. Iba naman ang kaso ni Katrina Samson, isang fashion model. I was one of the youngest nung pumasok ako sa modeling. So talagang meron na siyang hierarchy na yung mga mas matagal sa'yo, meron na talaga silang pride na titignan ka nila as newbie. Kasi ikaw din may insecure ka eh. Kapag nakita mo yung mga kasama mo, di ba? You're surrounded by different kinds of beauty. Lahat magaganda, lahat mga sexy. So may kailangan ka din talagang patunayan para kung bakit ka nakapasok sa industry na to. Meron akong very Filipino nose kung tawagin nila, yung bulbous. Medyo nangangamatis kung tawagin natin. Ganun po. And minsan, naging insecurity siya sa akin, especially kapag syempre ang kaharap mo camera and mga tao. So ang unang mapapansin sa'yo, ilong. Nagkaroon po ako ng first operation ko. In and out ka lang. Pumasok lang ako doon, akala ko magpapa-check up lang ako. Then sobrang bilis ng procedure. Surgery na pala yun. So parang doon pa lang, nagkaroon na ako ng hunch na parang hindi naman siya proper way to get your nose done. But I still had it done doon sa clinic na yon. Even people around me, nakikita nila na parang tabingi. Tapos ako naman, parang denial pa ako na, hindi, ano pa kasi swelling pa yan. But then come after months, eto na nga, hindi talaga siya pumantay. So, I had it done again. Second time, same doctor din. So, akala ko, eto na, aayusin niya na. After ng operation, parang 3-4 days lang, may mali, hindi pa rin siya nagbago. Nakaka-frustrate, nakaka-depress. Mukha na akong ibon. Ayun ang very strong na yung features ko dahil dun sa ilong ko. O budol talaga. And it's very cheap price. Ayun lang din ang mali ko. Nadala ko dun sa price na sobrang mura. Pero hanggang kailan siya magiging bilanggo ng kanyang sariling pagkakamali sa gitna ng kawalan? Isang desisyon ang nabuo sa dalaga. Ang itama, ang mali, anuman ang kapalit. Walang kapagurang paghahanap ng solusyon. Nakilala ni Katrina si Dr. Love. Si Katrina naman, paano siya nung una siyang lumapit sa'yo? So gusto niya talagang ma-surgery siya agad kasi po, because of her previous surgery, nawalan siya ng work. Pagpasok sa operating room, hindi ganda ang hinahanap ni Katrina, kundi ang kanyang kalusugan at pagbangon ng dignidad. Ito ay isang revision surgery.
Isang laban sa pagitan ng husay ng doktor at pinsala na dulot ng maling operasyon. Sa magic na ginawa ni Dr. Ruth sa ilong ni Katrina, pinakamabisang sangkap raw ay yung nakita niya sa dalaga ang pagmamahal sa sarili. A week pa lang after nung operation ko, nagandahan na ako sa result. Sabi ko, this is what I wanted. Talagang ito yung una pa lang gustong-gusto ko ng maging itsura ng nose ko. It gave me happiness talaga and confidence. Napaayos ko yung nose ko kay Doc Ruth. A lot of doors opened for me. Talagang nagkaroon ako ng sobrang daming opportunities nung naayos na yung nose ko. Kasi syempre, it gave me confidence eh. So, doon pa lang, masasabi ko na ROI ko siya. So, talagang nabawi siya by working. Para kina Rovin at Katrina, ang kanilang pagpaparetoke ay hindi lang para gumanda. Ito ay para sabihin sa mundo na hindi sila talunan ng nakaraan. Ang pagpapaganda ng kanilang ilong ay parang simbolo ng kanilang pagbangon. Hindi rin ikinakahiya ng dalawa ang mabansagang mga salamat Doc Girls. Proud nga silang mayroon silang pampaganda. Yung mga beauty enhancement is also a form of self-love. Kasi syempre, inaalagaan mo yung sarili mo. You will learn to appreciate yourself more. So, the more love you have within yourself, the more na mas marami kang share na love. Yes, hindi naman ako nahihiya ikwento kasi I feel like I can inspire a lot of women who are going through the same situation that I went to in the past. And, ayun, I want to be able to help them as well. So, ayun, open na ako on social media. Kaya pag may nag-message ako, nagtatanong sa akin, like, what should I do, ganun. And I would take my time to reply to each and every one of them. Kasi it's my way of, alam ko kasi yung feeling na mag-isa ka na wala kang makausap, na walang tumutulong sa'yo. So, ayun yung gusto kong gawin for them. May mensahe naman si Dr. Love sa mga taong sawi ngayong araw ng mga puso. Ano ang payo mo sa lahat ngayong Love Month? Andito po ako para tulungan kayong magpaganda or baguhin yung buhay nyo sa pamamagitan ng mga bagay na kaya kong gawin. Whether or not gusto mo ng kakwentuhan, gusto mo ng love advice. Lalaki o babae? Lalaki or babae. O bading? Kahit sino po. I'm very welcoming. Andito po yung clinic bukas palad na tatanggapin ng mga pasyente. Tandaan ninyo na ang love ay nagsisimula sa inyong sarili.